Okay, mga kababayan, wala nang pasakalye. Diretso na tayo sa mainit na usapan. Kamusta kayo mga kaibigan sa Quezon City, Davao City, Cebu at sa mga OFW natin sa Riyadh, Dubai, Toronto, London at Sydney. Ang channel natin, #WalkWithLan, layunin nating maabot ang 100,000 subscribers. Kaya i-hit na ang subscribe button, i-like at i-share sa mga kaibigan nyo sa Hong Kong, Singapore at New York. Kung gusto nyong suportahan ang aming content, mag-super thanks na rin please para tuloy-tuloy ang ganitong klasing talakayan. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakabagong kaganapan sa Philippine politics. Kapapasok lang, may balita na si Senate President Chis Escudero na dating kritikal kay Vice President Sara Duterte ay posibleng bumaliktad at susuporta na sa kanya. At ano itong ibinulgar ni Nikki Cositeng tungkol kay President Bongbong Marcos? Isang malaking tanong, political strategy ba ito o tunay na pagbabago ng puso? Sa susunod na ilang mga minuto, susuriin natin ito with wit, humor at fact-based analysis na siguradong magpapainit sa inyong dugo. Pero bago ang lahat, i-comment nyo sino sa tingin ninyo ang may tamang panig dito. Let's dive in. Mga kaibigan, no, let's start with the bombshell. Si Senate President Chis Escudero, kilala sa kanyang matalas na pananaw at diplomatic style, ay biglang nagbigay ng pahiwatig na posibleng susuportahan niya si VP Sara Duterte sa gitna ng kanyang political battles. Pero teka, hindi ba't si Chis ang isa sa mga nanguna sa pagpigil ng impeachment proceedings laban kay Sara Duterte nitong 2025? Ano ang nangyari? Is this a case of kung hindi mo kaya ang kalaban, sumali ka na lang? Okay, noong February 2025, inaprubahan ng House of Representatives ang impeachment complaint laban kay VP Sara dahil sa mga aligasyon ng misuse of public funds at mga banta laban kay President Marcos. Pero noong July 25, 2025, idineklara ng Supreme Court na unconstitutional ang impeachment dahil sa isang taong ban sa multiple impeachment proceedings. Si Chisa bilang Senate President ay nagdesisyon na ipagpaliban ang trial hanggang July 30, 2025 na nagdulot ng galit sa mga pro-impeachment lawmakers. Pero ngayon, may mga ulat na si Chis ay nakikipag-usap na sa kampo ni Sara. Political survival ba ito o tunay na paniniwala sa innocence ni Sara? Ano kaya ang pinag-uusapan nila? Pinag-uusapan nila ni Sara sa likod ng mga eksena. Chis, tara na sa Davao, magmotor tayo. Pero seryoso ha, pagbabago ng tono ni Chis ay maaring dahil sa 2025 midterm election results kung saan ang Marcos camp ay hindi nakuha ang malaking suporta sa Senate. With only 6 of the 12 winning senators from the Marcos Alliance, baka naisip ni Chis na mas ligtas sumandal kay Sara na may malakas na base sa Davao at Mindanao. Okay, sa mga OFW natin sa Dubai at Singapore, tignan natin ito sa pandaigdigang lente. Ang political alliances sa Pilipinas ay parang chess game. Kailangan maingat ang bawat galaw. Si Chisa bilang isang veteranong politiko, alam niya ang susunod na presidential election sa 2028 ay magiging make or break para sa kanyang career. Kaya naman, ang paglapit kay Sara ay maaaring isang strategic move para manatili siyang relevant. Ano sa tingin ninyo? Tama ba ang galaw ni Cheese? I-comment nyo yan sa baba at i-share sa mga kaibigan nyo sa Los Angeles at Melbourne. Okay. Now, let's talk about the alpha of the Duterte's clan, si VP Sara Duterte. Kilala siya sa kanyang tapang, katulad ng kanyang ama, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, pero lately si Sara ay nasa gitna ng kontrobersiya mula sa mga banta laban kay Marcos hanggang sa mga aligasyon ng korupsyon. Pero bakit siya nananatiling popular, lalo na sa mga kababayan natin sa Davao City at General Santos? Isang araw, no, sa isang rally sa Tondo, Manila, ipinakita ni Sara ang isang emosyonal na video na pag-aresto sa kanyang ama papuntang sa The Hague, no, para sa ICC investigation. Sabi niya, they didn't just kidnap my dad, they stole him from us. Ang crowd umiyak at nagpalakpakan. Ito ang klase ng karisma na hinintay ng mga kabataan at OFW natin sa Qatar at Canada. Isang leader na may puso at tapang.
Sa isang panig si Sara ay naaakusahan ng malalaking kasalanan, misuse ng 612.5 million pesos confidential funds at mga banta laban kay Marcos. No? Kabilang ang sinabi niyang nananaginip siyang pupugutan niya ng ulo ang presidente. Pero sa kabilang banda, sinasabi ng kampo ni Sara na ito ay political persecution mula sa Marcos camp. Lalo na kay House Speaker Martin Romualdez na pinsan ni Bongbong. No? Ang Supreme Court ruling noong July 2025 ay nagbigay sa kanya ng reprieve hanggang February 2026 na nagpapakita na may legal basis ang kanyang depensa. Kung si Sara ay isang superhero, ang pangalan niya ay The Davao Dynamo. Walang takot, walang filter, at laging may motorbike sa likod. Pero seryoso ang kanyang outspoken style ay parehong lakas at kahinaan. Habang hinahanga-hanga mga taga Davao at Zamboanga, ang kanyang mga banta ay nagdulot ng pag-alala sa mga nasa Makati at New York at na nagtatanong, is she a leader or a loose cannon? Okay, para sa mga OFW natin sa Jeddah at Vancouver, i-comment nyo, suportado nyo ba si Sara na kahit kontrobersyal ang kanyang mga pahayag? I-like at i-share para marinig ninyo ang inyong boses. Okay? Ngayon, pag-uusapan natin si Nikki Cositeng, dating senador, dating kongresista. Kilala siya sa kanyang matapang na paninindigan noong 1990s. Pero kamakailan, bumalik siya sa limelight nang ibinunyag niya ang mga aligasyon laban kay President Marcos. Sabi ni Cositeng, si Marcos ay tamad, lazy at dating gumagamit ng illegal substances noong kabataan niya. Allegedly, Ang tanong, bakit ngayon lang siya nagsalita? At bakit mahalaga ang kanyang boses sa usaping ito? Noong May 2022 sa isang panayam sa ANC, sinabi ni Cositeng na kilala niya si Marcos mula pa noong kabataan nito at hindi ito nagpapakita ng dedikasyon sa trabaho. Bagamat hindi niya ito diretsahang pinatunayan, ang kanyang mga pahayag ay nagdagdag ng gasolina sa apoy ng Marcos Duterte feud. Ang timing ng kanyang pagbabalik ay mahalaga, lalo na't ang 2025 midterm elections ay nagpapakita ng paghina ng suporta kay Marcos. Si Nikki Cositeng parang isang tita na biglang sumulpot sa family reunion na may daladalang chismis na ikinagulat ng lahat. Pero aminin natin ang kanyang mga pahayag ay may timbang dahil sa kanyang kasaysayan bilang senador. Ang tanong, is she speaking truth to power o sadyang sumasakay lang sa anti-Marcos bandwagon? Okay sa mga kababayan natin sa London at Auckland, ang mga ganitong whistleblower ay mahalaga sa demokrasya, no? Actually, sa US at UK, halimbawa, ang mga dating opisyal na nagsiwalat ng korupsyon ay madalas na nagbabago ng takbo ng politika. Si Cositeng, bagamat kontrobersyal, ay nagbibigay ng alternatibong naratibo sa Marcos administration. Ano ang tingin nyo kay Nikki Cositeng? I-comment nyo sa baba at i-share sa mga kaibigan nyo sa Tokyo at Brisbane. Okay, now let's turn the spotlight on President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kilala bilang anak ng dating diktador na si Ferdinand Marcos Sr. Si BBM ay naharap sa maraming pagsubok mula sa pagbaksak ng kanyang trust ratings hanggang sa mga akusasyon ng incompetence at corruption. Pero teka, fair ba ang mga batikos na ito o sadyang political vendetta? Okay, sa isang banda, ang Marcos administration ay may mga nagawa. Ang pagbabasa ng Republic Act No. 12174 na nagbabawal sa chemical weapons at ang Re-Horizon 3 ng AFP Modernization Program na naglalayong palakasin ang depensa ng bansa. Pero sa kabilang banda, ang kanyang pamumuno ay binatikos dahil sa mataas na inflation, kakulangan sa supply ng pagkain, at ang kontrobersyal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte para sa ICC. Ang kanyang desisyon na extradite si Duterte ay tinawag ni Sara na national betrayal na nagpalala ng tensyon sa pagitan ng dalawang pamilya. Okay, si BBM parang isang estudyante laging may excuse kapag tinanong ng teacher, "Sir, hindi ko naipasa ang homework kasi nagkaroon po ng bagyo." Pero seryoso, ang kanyang soft approach sa mga isyong tulad ng South China Sea at ang kanyang pagiging tahimik sa mga akusasyon ay nagdudulot ng impresyon na kulang siya sa leadership. Sa mga OFW natin sa Doha at Kuala Lumpur, ano ang tingin ninyo? Is Marcos leading us to hell? Tulad ng sinabi ni Sara.
Kung titignan natin ang US o Germany, ang mga leader na nahaharap sa public criticism ay madalas na gumagawa ng bold moves para maibalik ang tiwala. Pero si Marcos parang mas gusto pang mag-speech sa international summits kaysa harapin ang domestic drama. Ang tanong, can he weather this storm o tuluyan ng babaksak ang kanyang pamumuno? Okay, para sa mga kababayan natin sa Abu Dhabi at Seattle, i-comment ninyo ano ang grade nyo kay Marcos? A, B, or baksak? I-like at i-share para marinig ang inyong mga opinion. Okay, so ano ang susunod? Ang Marcos Duterte feud ay hindi lang personal na away. Ito ay isang laban para sa kapangyarihan na maaring magbago ng direksyon ng Pilipinas. Si Chis Escudero kung totoo ang balitang susuportahan niya si Sara, ay maaaring maging game changer sa 2028 elections. Si Nikki Cositeng sa kanyang mga revelasyon ay nagbibigay ng bagong perspektibo sa anti-Marcos narrative. At si Marcos kailangan niyang magpakita ng mas malakas na pamumuno kung gusto niyang mapanatili ang kanyang base sa Ilocos Norte at Metro Manila. Ang politika sa Pilipinas ay parang isang telenovela, pero ang mga bida ay hindi laging bayani. Ang tunay na laban ay hindi lang sa Malacanang, kundi sa puso ng mga Pilipino mula Quezon City hanggang Dubai. Ang 2025 midterm elections ay nagpapakita ng mga botante ay naghihintay ng tunay na pagbabago at ang susunod na 3 taon ay magiging kritikal para sa demokrasya natin. Mga kababayan, i-comment nyo sino ang paniniwalaan nyo? Si Cheese, Sara, Nikki o Marcos? I-share sa mga kaibigan nyo sa Hong Kong, Toronto at Sydney at mag-super thanks para suportahan ang aming channel. Mga kaibigan, tapos na ang ating ilang mga minuto na paglalakbay sa puso ng Philippine politics mula sa baliktaran ni Chis Escudero, sa tapang ni Vice President Sara Duterte, sa mga revelasyon ni Nikki Cositeng at sa mga hamon kay Bongbong Marcos. Malinaw na ang politika natin ay puno ng drama, pero puno rin ng pag-asa para sa pagbabago. Sa mga kababayan natin sa Manila, Cebu, Davao at sa mga OFW sa Riyadh, London at Los Angeles, kayo ang tunay na boses ng bayan. Kaya't ihit na ang subscribe button, i-like, i-comment at i-share sa inyong mga kaibigan sa Singapore, Dubai at Vancouver. Huwag kalimutan mag-super thanks para tuloy-tuloy ang ganitong klaseng content. Ang politika ay hindi lang tungkol sa mga politiko. Ito ay tungkol sa ating kinabukasan. Kaya't manatiling informed, manatiling kritikal at manatiling aktibo sa demokrasya natin. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video. Mabuhay ang Pilipinas!